kalbaryo at peligro para sa ilang mag-aaral sa San Miguel, Bulacan ang pagpasok nila sa paaralan araw-araw. Ang kanila kasing tinatawid, rumaragas ang ilog sa pamagitan ng tulay na yari lamang sa kable. Yan ang tinutukan ng Motorcycle Diaries. Kasama si Jay Taruk. Para sa ilang estudyanteng nasa kabundukan, may kaakibat ding panganib ang daang kailangan nilang tahakin tungo sa karunungan. Higit sa madulas at matarik na daan pababa ng bundok, mas malaking pagsubok para sa kanila ang pagtawid rin sa ilog na ito. May lapad na 25 metro ang ilog at lagpas tao rin ang lalim nito. Dahil kadalasan ay walang pambayad sa bangkang masasakyan pantawid ng ilog, ang dalawang kable na ito ang madalas na nagsisilbing tulay nila patawid sa kabilang dako ng ilog. Lalo na kapag tumataas ang tubig at lumalakas ang agos sa ilog tuwing umuulan. Sa loob ng 9 na taon, tila ipinagkakatiwala ng mag-aama ang kanilang buhay sa mga kabling ito na may habang mahigit na 20 metro. Hindi nawawala ang kaba ni Aldrin sa tuwing tumatawid dito. Kumpara sa kanyang ama, mas hirap kasi siyang abutin ang kabling kailangan niyang hawakan habang nakatuntong sa kabling nasa paanan niya. Lula at ngawit ang kalaban nila sa bawat pagtawid. Hindi rin nakakatulong sa tuwing lumalakas ang hangin. Pagkatawid ni Aldrin, si Mang Ian naman ang sumunod na tumungtong sa kable. Pasan niya sa kanyang likuran ang mas batang anak na si Anthony. Mahigpit ang kapit ni Anthony habang doble ingat naman ang kanyang ama sa pagbalanse sa kable. Kung pagmamasdan mo ang pagtawid ng mag-ama sa kable, para bang isang eksena ito sa sirkus. Kuminsan po na kinakabahan din po, kaya lang kailangan po talaga. Kaya po pagka po halimbawa, baha, at maaga pa baha na, hindi na po namin sila pinapapasok, tinetext na lang po yung mga teacher nila. Kasi para iwas, delikado na rin po. Isa ang lolo ni na Aldrin at Anthony na si Mang Antonio sa mga tumulong na magkabit ng kabling tawiran. Taong 2004 pa nang una nilang inilapit ang problemang ito sa lokal na pamahalaan ng San Miguel. Nagre-request kami sa provincial government, sa munisipyo, ng kahit malingkit lang na hanging bridge. At least, inaprobahan naman nila ng kuwan. Hindi ko maalam kung anong nangyari, hindi nila naipagpatuloy yung project nila riyan. May mga kababayan tayong nagpapakahirap, parang itinataya pa yung buhay nila para makatawid lang, makapag-aral yung mga bata, yung kanilang mga anak. Pero iniisip natin, yung pondo nung para dito, para matulungan yung mga kababayan natin na taga rito sa mga remote areas, sa mga isolated na barangay, parang napakatagal dumating yung tulong dito. Jay Taruk, nakatutok, 24 oras.